kunin lang natin yung ISC, as simple as that. 12.28 times 125% para sa irradiance factor times 125% na naman para sa ating service factor, at na-arrive tayo sa 19.18 or gagamit tayo ng 20 na circuit breaker. Welcome sa aking YouTube channel. Ang kakalkulahin naman natin ngayon ay yung circuit breaker para sa solar panel na ito. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 500 is equal to 3,000 watt para sa solar panel na 6 na piraso na 500 watts. At ano ang circuit breaker nito para sa ating solar charge controller? Ang gamit kasi natin is DN hybrid 5 kW, so dalawa ang string na gagamitin natin. So ito connected in series is equal to 1 kilowatt power, so dalawa is 6,000 kilowatt power. Ito ay connected in series. Pag connected in series ito, ang total wattage naman ito is 3,000 kilowatt. 3,000 yan pag connected in series. So either ito na yung ating negative at ito yung ating positive. Yan, kanya lang siya. Ngayon, gamit pa rin si power law. I is equal to watt divided by voltage. Ngayon, computin pa rin natin para makuha natin siya. Ang tree na vertex natin is meron itong, ang tree na vertex natin is merong para sa voltage niya sa 500 watts. Meron itong VMP na 42.8 at meron din itong VOC na 51.7. yan. So since ito is connected in series, so I natin, hanapin natin I is equal to, ang total wattage nito is 3,000 divided daw natin sa volts. Ang total voltage naman ito kukunin natin sa 41.8 times 6, magiging 256.8. ayan. So pag dinivide natin yan, magiging I is equal to 11.68 na equivalent ng ating IMP. So yan ang computation niya, guys. Since hindi naman IMP ang kailangan natin pag magsasize tayo ng circuit breaker ng solar panel, ang kailangan natin itong ISC na ito, yung short circuit current na 12.28. So since ito ay connected in series, ibig sabihin sa lahat ng 6 na ito, ang magiging current nito is 12. Mananatiling 12.28. Okay, i-multiply natin ito sa safety factor na 125% para sa safety factor ng continuous load. Continuous load times, itatimes uli natin, times 125% para sa safety factor ng irradiance. Na ito yung time na nag-over-exceed yung ating harvest. So hindi eksaktong 500 watts ang ating na-harvest. Ito ay lumalagpas sa month ng matindi ang init na yung April, month of April. Ito yung ISC, as simple as that,
12.28 times 125% para sa irradiance factor times 125% na naman para sa ating service factor, at na-arrive tayo sa 19.18 or gagamit tayo ng 20 na circuit breaker. So nung i-times natin ito, na-arrive tayo sa 19.18 ampere, at ang available sa market nito is 20 ampere circuit breaker. So ganun din ang gagawin natin dito, connected in series din. Ito pag kinonect natin sa series, ayan, so this will be negative and this will be the positive line. So both gagamit tayo ng 20 ampere circuit breaker dahil yung DEA natin is dalawa ang kanyang MPPT. So gagamit tayo ng dalawang tig to 20 na circuit breaker. So gano'n lang kadali mga idol paano mag size ng circuit breaker nito. Ayun, pag kukunin nyo yung wire naman nito is yung 20 na yan, para sa wire naman niya 20, ita-times natin sa 125% is equal to 20 circuit breaker times 125% is equal to 25. So maghahanap tayo ng wire na equivalent to 25 ampere American wire gauge. So number, yan, ito yung ampacity naman ng conductor na gagamitin natin, okay, para sa wire, ha. Ayan, sinamahan natin ng wire, although yung tanong natin circuit breaker lang. So yung wire na gagamitin natin is merong ampacity na 25 ampere. So the larger the wire, the better, para wala tayong power loss, para mawawala. Okay, ang purpose kasi ng circuit breaker is to protect the wire. Yan, ipoprotect na yung wire natin. Yun ang purpose niya. Maraming salamat. Until next time, God bless.